Alinsunod sa Proclamation No. 1126, idiniklara ng Palasyo ng Malacanang ang Enero 9, Biyernes, bilang Special Non-Working Day sa lungsod ng Maynila bilang pakikisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa Quiapo. Layunin ng deklarasyon na masiguro ang maayos at mapayapang pagdiriwang ng trastasyon, mapagaan ang trapiko at mapanatili ang kaayusan sa mga dadaanan ng prosesyon. Ayon sa Palasyo, inaasahang milyong-milyong deboto ang dadagsa sa Quiapo Church mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, mas marami kumpara noong nakaraang taon. Kasabay nito, batay sa Executive Order No. 1, Series of 2026 na nilagdaan ni Mayor Isko Moreno Domagoso, suspendido ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaang panglungsod ng Maynila at wala ring pasok sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko at pribado sa Enero 9. Walang pasok sa trabaho or empleyado ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Walang pasok sa eskwela, pribado at pampubliko, all levels. Ipatutupad din ang liquor ban sa Enero 9 alinsunod sa Executive Order No. 2 Series of 2026 kung saan mahigpit na ipagbabawal ang pagbebenta at pag-inom ng alak sa loob ng 500-meter radius ng Quiapo Church at sa mga dadaanan ng trastasyon upang mapanatili ang kaayusan at kabanalan ng pagdiriwang. Yung sa national, I will let the national government do if they have announcement. Except sa mga empleyado ng city government ay yung mga taong involved sa paghahanda sa kapistahan ng Poong Nazareno. Kasalukuyan namang naghahanda ang pamunuan ng Quiapo Church para sa pahalik sa imahen ng mahal na Poon na magsisimula sa Enero 8 kasama ang Philippine National Police at ang Hijos del Nazareno bilang katuwang ng simbahan. Upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng mga deboto, magde-deploy ang PNP ng humigit kumulang 18,000 pulis, kabilang ang 1,000 intelligence operatives kasama ang 800 Hijos del Nazareno. Ayon sa PNP, ipatutupad din ang suspension of permit to carry firearms mula Enero 8 hanggang 10, signal disruption sa mga lugar na malapit sa trastasyon at no-fly zone, kabilang ang mahigpit na pagbabawal sa paggamit ng drones sa paligid ng andas at prosesyon. Naglabas na rin ang mga otoridad ng opisyal na ruta ng trastasyon na magsisimula sa Quirino Grandstand at magtatapos sa Quiapo Church. Pinapayuhan naman ang publiko at mga motorista na magplano ng biyahe, gumamit ng alternatibong ruta at makipagtulungan sa mga otoridad. Target ng pamunuan ng Quiapo Church na matapos ang trastasyon sa loob ng 15 oras, katulad noong 2024, mas mabilis kumpara sa 21 oras noong nakaraang taon. Manatiling nakatutok sa social media platform ng Quiapo Church para sa mga updates. Panalangin natin na naway mas maging banal, ligtas at maayos ang darating na Nazareno 2026. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, Alauna sa Balita, Congress TV.